Isang magandang araw sa inyong lahat, Misuna ko. Ganoon din naman sa inyong mga walang sawang taga-subaybay. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa oras na mabasa ninyo ang liham kong ito. Nais ko pong itago niyo ako sa pangalang Isa. 32 years old na sa ngayon at nakatira dito sa Kupang Muntinlupa. Dalawa lang kami ng aking kapatid na itatago ko na lamang sa pangalang Rhea. Matanda ako ng 2 taon sa kanya at kapwa wala na ang aming mga magulang dahil minalas na magkasabay silang pumanaw noong taon ng COVID-19 pandemic. Nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo noong mga panahong mga dalaga pa kaming magkapatid. Halos magkasalo kami noon ni Rhea sa lahat ng bagay. Magkasundo nga kami sa mga desisyon at hindi pa kami nagkaroon ng anumang away o hindi pagkakaunawaan. Maging noong mga paslit pa lang kami. At masasabi ko na kumpara sa ibang magkakapatid, almost perfect na nga ang turingan naming dalawa. Noong nasa first year high school pa lamang si Rhea at ako naman ay nasa third year high school, madalas niyang ikwento sa akin na crush niya ang kapitbahay namin na itatago ko na lamang sa pangalang Lance. Kasing kaidaran niya ito at kasalukuyan noon na nasa first year high school rin. Aaminin ko, guwapo naman talaga kasi si Lance. Solong anak ng mga negosyante at nag-aaral sa isang private school noon sa lugar namin. Isa pa ay matalino rin ito at balitang-balita sa aming barangay ang pagkakaroon nito palagi ng honor at awards sa tuwing magtatapos ang school year. Dahil doon ay mas lalo siyang naging crush ng kapatid kong si Rhea. Kilala rin si Lance bilang varsity player sa kanilang eskwelahan at maging sa lugar namin. At dahil nga 2 taon ang agwat namin ni Rhea, ay mas nauna akong makagraduate sa kanya. Nang makapagtapos ako ng high school, ay hindi na ako nakapag-aral pa sa college dahil hindi na kinaya ng aming mga magulang ang gastusin noong sila ay nabubuhay pa. Kaya naman, mas pinili ko na lamang na magtrabaho para makatulong na matustusan ang pag-aaral ni Rhea upang siya naman ang sumunod na makapagtapos. Sa awa naman ng Diyos ay nakatulong ako para makagraduate kahit sa high school ang kapatid ko. Ngunit 1 linggo matapos ang graduation day nila ay hindi na namin muli pang nasilayan sa aming lugar ang ultimate crush niya na si Lance. At ayon sa mga naririnig naming usap-usapan sa eskinita namin, ipinadala raw ng mga magulang niya si Lance sa Makati para doon pag-aralin ng kolehiyo. Kaya naman nakita ko kung gaano labis na naging malungkot si Rhea. Simula noon ay nawalan na rin siya ng gana sa mga bagay-bagay. Naging mainitin na rin ang ulo niya. Kahit pa nga kung tutuusin ay wala namang kahit na anong namagitan sa kanila ng crush niyang si Lance. At nang mapansin iyon ng aming mga magulang ay tinanong siya ng mga ito kung ano ang dahilan ng pinagkakaganoon niya. At syempre, nagsinungaling siya na ayos lang naman siya at nababagot lang dahil nakatenga lang siya sa bahay. Syempre bilang ate at alam ko naman ang dahilan niya, ay mas minabuti ko na lang na hindi ipagtapat kina inay at itay ang tunay na dahilan ni Rhea. Sa halip ay sinabihan ko ang aking kapatid na maghanap ng trabaho pansamantala habang hindi pa kami nakakaipon ng sapat na pera para sa pag-aaral niya sa college. Ngunit nagulat ako nang sinabi niya sa akin na wala naman na raw talaga siyang planong mag-college dahil mas gusto na lang niya na magtrabaho. Noong una ay tumutol pa ako sa kanya, pero kinalaunan ay wala na rin akong nagawa dahil nakita ko kung gaano siya kaseryoso sa sinabi niyang yon. Kaagad namang nakahanap ng trabaho si Rhea. Natanggap siya bilang staff sa isang sikat na bake shop. Naging maayos naman ang takbo ng trabaho niya roon.
at nakita ko nang muling bumalik ang sigla at saya sa mga bawat kilos at pananalita niya. At dahil nga roon ay natuwa ako para sa kanya. Ilang taon ang lumipas na nagpatuloy ang buhay namin hanggang sa nagkaroon na ako ng boyfriend na itatago ko na lamang rin sa pangalang Ariel. Hindi siya kagwapuhan pero masasabi ko na mayroon siyang kakaibang karakter na gugustuhin ng kahit na sinong babae. Iyon nga lang, mga ilang buwan na kami sa relasyon namin ay napansin ko na may pagkabastos at walang modo si Ariel sa paraan ng pagkikipag-usap sa mga magulang namin. Isa pa ay palagi siyang may payabang na hirit sa tuwing kaharap ang mga kaibigan at kamag-anak namin. Bagay na hindi nagustuhan ng mga magulang ko tungkol sa kanya. Dahil doon ay nawalan ako ng pagmamahal sa kanya. Ewan ko ba, Misuna ko, basta bigla na lang isang araw paggising ko, wala na akong espesyal na nararamdaman para kay Ariel. Kaya naman, nang makahanap ako ng pagkakataon, ay nakipaghiwalay na lang ako sa kanya at naunawaan naman niya ang lahat ng mga sinabi ko. Mabilis pang lumipas ang mga taon at naging regular na rin si Rhea sa kanyang trabaho. Samantalang ako naman ay na-promote na sa aking posisyon bilang area supervisor sa isang garments company. That time ay marami nang nangyari sa buhay namin. Hindi na rin naaalala ni Rhea si Lance na siyang nagpapaikot ng mundo niya noong high school pa lang kami. Kaya naman naisip ko na tuluyan na nga niyang nakalimutan ang lalaking unang nagpatibok sa kanyang puso. Oo nga pala, Misuna ko. Tungkol naman sa aming magkapatid, aaminin ko na mas maganda ang pangangatawan ni Rhea kumpara sa akin. Ako kasi ay medyo chubby. Samantalang si Rhea naman ay tila isang modelo. Ngunit hindi naman sa pagmamayabang, kung ganda lang rin naman ang pagbabatayan, ay palagi kong nakukuha ang boto ng sino mang magtatanong. Ngunit kahit kailan ay hindi naging kompetisyon sa aming magkapatid ang mga bagay na yon. Hindi namin kailanman ipinagkumpara ang aming sarili sa isa't isa. Ang buong akala ko ay magpapatuloy na ang kaayusan at katahimikan ng buhay namin noon. Nakukontento na kami ni Rhea na parehong single at inuubos na lamang ang panahon para sa pamilya, trabaho at kung minsan ay lumalabas kami kasama ng mga common friends namin. Kaya naman, naging maaluwan ang buhay namin, hindi kalaunan. At masaya naman kami sa mga ginagawa naming iyon. Mas naging malapit pa nga kami ni Rhea sa bawat isa. Dahil mas nag-mature na ang aming mga isip at pananaw namin sa buhay. Masasabi ko na sana na perpekto na talaga ang aming pamilya. Ngunit, matapos ang ilan pang mga taon, ay biglang lumitaw sa aming lugar si Lance. Mas gwapo, mas matipuno ang pangangatawan, mas mukhang mabango, at mas mukhang edukado. Malayong malayo sa kilala naming Lance noon. Kung noon ay gwapo na ito at halos perpekto na ang itsura, nang bumalik naman siya sa lugar namin, ay tila naging triple pa ang improvement ng kanyang itsura. Kaya naman, ang sana ay natutulog ng damdamin ng kapatid kong si Rhea ay muling nagising at nagkamalay. Idagdag pa na parang hindi na ito isang ordinaryong individual na lamang. Dahil sakay ito ng isang mamahalin at magarang kotse nang humimpil sa harap ng gate ng bahay nila. Araw iyon ng linggo at day off naming pareho ni Rhea sa trabaho. Nakita namin na bumaba si Lance sa sasakyan upang buksan ang gate at muling sumakay doon upang pumasok sa garahe. At dahil nga matagal na panahon silang nawala, ay wala rin ang mga katulong nila sa bahay. Nang makita iyon ng aking kapatid, ay nakita ko ang kakaibang kislap sa kanyang mga mata.
Nakita ko ang dating Rhea, nagiliw na giliw at hangang-hanga sa binata. Mas lalo pang ang tumindi ang damdamin niya rito dahil nakita niya ang labis na pagbabago sa itsura nito ng mga panahon na yon. Nalaman namin mula sa mga tsismosang kapitbahay na nang makapagtapos pala sa college si Lance, ay kaagad itong tumulak patungong London upang magtrabaho doon bilang isang IT specialist. Kaya naman mabilis ang pag-usad at pagbabago ng buhay nito, higit pa sa kayamanan na dati nang mayroon sila. Nalaman rin namin na nakabili na rin ito ng sariling condo unit sa bahagi ng BGC sa Taguig at minsan na lang bumibisita doon sa unang bahay nila sa lugar namin. Kaya naman, hindi na pinalagpas pa ni Rhea ang pagkakataon na iyon at pinilit niyang magpapansin kay Lance. Ano ka ba naman ate? Kung noon wala akong lakas ng loob magpapansin sa kanya, pues iba na ngayon. Mga bata pa tayo noon, pero ngayon, hindi na uso ang pa-demure. Dapat kapag gusto mo, huwag mo nang hintayin na ikaw ang pansinin. Malay mo, di ba? Baka nahihiya lang siya sa akin. Buong kumpiyansang turan sa akin ni Rhea nang magkausap kami sa lamesa habang naghahapunan. Huwag kang masyadong maingay. Baka marinig ka nila itay. Tsak na sesermonan ka na naman ng mga yun. Pabulong na saway ko sa kanya. Oops, sorry. Nakalimutan ko. Hanggang ngayon pala ay baby pa rin ako sa bahay na to. Tugon naman niya na sinabayan pa ng malakas na pagtawa. Sira ka talaga. Siyempre, iniingatan ka lang namin. Ayaw naman namin na masaktan ka lang at umasa. Pero sa totoo lang sis, ang dami na kasing nangyari sa loob ng mahabang panahon na wala siya rito. Mahalay natin baka may fiancé na yan o baka may asawa na talaga yan si Lance. Pagbibigay opinyon ko sa kanya. Yan ang misyon ko ate. Kailangan kong gumawa ng paraan para magkausap kami as very soon as possible. Paano ko malalaman yung current status niya kung hindi kami magkakausap, hindi ba? Hindi na ako nakakontento sa mga naririnig-rinig lang natin ate. Gusto ko nang makausap siya ng malapitan. Lalo na ngayon, grabe, sobrang gumwapo talaga siya. Pabulalas na tugon naman ng kapatid ko habang kinikilig ng todo. Miss Sunako, alam kong nasasabi lamang iyon ng aking kapatid dahil labis ang paghanga niya kay Lance. Ngunit alam ko rin na hindi ganoon kadali na magkaroon sila ng pagkakataon na makapag-usap at mapansin ni Lance dahil halos langit at lupa ang pagitan ng kanilang mundo. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay tila nakiayon naman ang tadhana sa mga plano ni Rhea. Dahil isang maulan na hapon, pauwi na kami noon galing sa pamamasyal ng araw ng linggo. Wala na kaming masakyan nang lumabas kami mula sa mall na pinuntahan namin at hindi inaasahan na madadaanan kami ng isang pamilyar na sasakyan. At nang bumukas ang bintana nito, ay nakita ko ang nakangiting si Lance at sumesenyas sa amin para pasakayin kami sa kotse niya. Rhea and Iza, am I right? Bungad niya nang nakaupo na kami sa loob ng kotse. Yes, at ikaw naman yung kapitbahay namin na si Lance, tama? Tugon ko naman dahil halos hindi na makapagsalita ang kapatid ko at tumutok na lang sa pagtitig sa gwapong mukha ng binata. Tamang-tama pala ang daan ko. Pauwi na rin ba kayo? Uuwi ako ngayon doon sa bahay namin. May mga kailangan pa kasi akong kunin na gamit para iuwi doon sa kondo ko, sa BGC. Pagpapatuloy pa ni Lance. Actually, hinihintay ka talaga namin dumaan. Joke lang. Mabuti naman at nakilala mo pa kami. Kasi simula pa nung high school tayo, kahit minsan hindi mo man lang kami pinansin. Hindi ba ate? Panimulang hirit ni Rhea na alam kong paraan lang niya para magpapansin. Oo naman.
Kilalang kilala ko kayong mag-ate. Sino ba naman ang hindi makakakilala sa mga magagandang kapatid sa lugar natin? Saka tungkol dun sa hindi ko pagpanasin sa inyo noon. Pasensya na ha. Napaka-strict kasi ni Mommy. Gusto niya mag-focus muna ako sa pag-aaral hanggang sa makatapos ako at makapagpundar. Kaya heto ako ngayon. Kahit paano, nagbunga naman yung paghigpit niya sa akin noon. Mahabang paliwanag ni Lance habang patuloy na nagmamaneho. May pagkabulero ka rin pala ha? So you mean, sariling pundar mo na tong kotse at yung kondo mo? Tila namamanghang tanong naman ng kapatid ko habang ako ay tahimik lang na nakaupo sa kanyang tabi. O hindi ah. Totoo yung sinasabi ko na maganda talaga kayo. At oo, sa awa ng Diyos, pundar ko ang mga ito. Bale, asawa na lang ang kulang. Tugon uli ni Lance na sinabayan pa ng malakas na pagtawa. Sa sinabi niyang iyon ay tila nasamid si Rhea. Ngunit nakita ko na namilog ang kanyang mga mata. Kaya naman muli niya itong tinanong na kinagulat ko. Kaya bahagya kong siniko ang kanyang tagiliran. Asawa ba ka mo? Baka naman pwede ako mag-apply. Available naman ako. Walang pag-aalinlangang tanong niya. Nakita kong napatawa ng bahagya si Lance at napatingin sa akin sa rearview mirror, kaya naman agad akong sumingit sa usapan. Lance, pagpasensyahan mo na itong kapatid ko ha. Baka pagod lang to kasi kanina pa kami ikot ng ikot kakahanap ng masasakyan doon sa labas ng mall eh. Salamat na nga lang kami, dumating ka. Tila nahihiyang banat ko. Sus, wala yun. Maliit na bagay. Isa pa, hindi naman na tayo magkakaiba. Magkapit-bahay naman tayo. Saka, para wag nyo nang isipin na hindi ko kayo pinapansin. Dahil hindi naman talaga totoo yun. Kailangan ko lang noon na sumunod sa mga patakaran ni Mommy. Sana, naunawaan nyo na ngayon. Mahinahon ang tinig na tugon ni Lance na may bahid ng paghingi ng paumanhin. Ay nako Lance, wag mo nang intindihin yung mga pinagsasabi nitong si Rhea. Nagbibiro lang yan. Pagtatapos ko sa usapan. Matapos niyon ay hindi na lamang ako nagsalita na kahit na naririnig kong patuloy pa rin sa mga kung ano-anong walang kwentang mga tanong pa si Lance kay Rhea habang nasa biyahe kami. Namalaya na lang namin na nakarating na pala kami nang ihinto ni Lance sa mismong tapat ng bahay namin ang kaniyang kotse. Matapos magpasalamat kay Lance, ay nauna na akong bumaba ng sasakyan at hinintay ko na lamang si Rhea sa labas nito. Halos 2 minuto pa ang tinagal nito bago tuluyang lumabas mula sa sasakyan. Narinig ko pa na nagpasalamat siya habang kumakaway sa binatang crush niya. Akala ko hindi ka na bababa sa kotse ni Lance eh. Doon ka na lang kaya umuwi sa kondo niya. Pagbibiro kong turan kay Rhea. Huwag kang mag-alala ate, kasi mangyayari talaga yan soon. Alam mo kung bakit? Dahil kinuha ko yung Facebook account niya. At nabanggit niya sa akin na pwede raw tayong bumisita sa kondo niya para mag-chill. O diba? Mission accomplished agad ang level 1 ko. Buong pagmamalaking wika niya na sinabayan pa ng malakas sa pagtawa. Nangyari nga ang sinabing iyon ng kapatid ko, Misuna ko. Naging madalas ang kontakan at usapan nila ni Lance nang hindi namin alam ng buong pamilya namin. May mga pagkakataon pala na hindi na pumapasok si Rhea sa trabaho at mas pinipili na lang na doon sa kondo ni Lance magstay buong maghapon. Hindi kalaunan ay binalita niya sa akin na sila na raw ni Lance kahit na hindi pa siya nito nililigawan. Gulat na gulat naman ako sa nalaman at hindi ko alam kung paano at hanggang kailan iyon itatago sa aming mga magulang.
Ngunit dahil suportado ko ang aking kapatid, ay itinago ko ang tungkol doon kina inay at itay. Kaya lang, Miss Sunako, napapansin namin na tila hindi nagiging mabuti kay Rhea ang pakikipagrelasyon kay Lance. Madalas niya itong wala sa bahay at kung minsan nga ay inaabot na ng 1 linggo bago ito umuwi sa amin. Kaya naman, hindi na ako nakapagpigil pa at kinumpronta ko na siya dahil hindi ko na alam kung ano ang idadahilan sa mga magulang namin sa tuwing tatanungin nila ako tungkol sa kanya. That time ay nauubusan na ako ng mga rason upang pagtakpan siya. Ngunit ang dapat ay simpleng komprontasyon lamang na iyon ay nauwi sa pagtatalo at sa hindi namin pagkakaunawaan ng aking kapatid. Sinabi niya sa akin na masyado raw akong pakialamera at baka raw naiinggit lang ako sa kanilang relasyon ni Lance. Pinilit pa niya akong umamin na baka raw ay may gusto rin ako sa boyfriend niya. Kaya pinipigilan ko siya na makipagkita rito. At syempre, dahil hindi naman iyon totoo, ay giniit kong mali ang mga paratang niya. Kaya mas lalo siyang nagalit sa akin. Dahil nga hindi na nakikinig pa si Rhea sa aking mga payo, ay naisipan kong kausapin ang boyfriend niyang si Lance nang hindi niya nalalaman. Sinadya ko ito sa kondo niya at dahil nga common friends na rin kami nito sa Facebook, ay chinat ko ito. Kaya nalaman ko ang eksaktong lokasyon ng condo unit na tinutuluyan nito. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Lance. Bakit hindi mo pinapauwi ang kapatid ko? Gusto niyo na bang magsamang dalawa? Mali itong ginagawa niyo. Kung talagang mahal niyo ang bawat isa, dapat magpakasal muna kayo. Baka mamaya hindi ninyo mapigilan ang mga sarili niyo at may mangyari na sa inyo. O baka naman, may nangyari na nga talaga sa inyo ni Rhea. Mahabang paliwanag ko nang magkausap kami sa kondo niya. Pasensya na, Ate Isa. Ang sabi kasi ni Rhea sa akin, kayo raw ang nagsasabi sa kanya na dito magstay sa akin. Kaya tinatanggap ko naman siya rito. At isa pa, tungkol doon sa sinabi mo na pakasalan ko siya, hindi ko magagawa yun. Magalang na sagot ni Lance. At sino namang tanga-tangang pamilya ang gugustuhin na patulugin sa bahay ng lalaki, ang kapatid o anak nilang babae? Lance! Nauubusan na ako ng idadahilan sa mga magulang namin. Pigil ang inis na tugon ko. Pasensya na, Ate Isa. Hindi ko talaga alam na hindi niyo pala alam yung desisyon niya na magstay ng matagal rito. Senserong tugon muli ni Lance. At tungkol naman doon sa sinasabi mo na hindi mo siya pwedeng pakasalan, bakit naman hindi? Magnobyo naman na kayo, hindi ba? Unless, kung hindi mo totoong mahal ang kapatid ko at ginagamit mo lang siya para gawing parausan. Hindi yan totoo. At hindi talaga kami pwedeng magpakasal. Hindi ko pwedeng pakasalan ang babaeng hindi ko naman talaga mahal. At hindi ko minahal sa una pa lang. Pagtatapat ni Lance na nagpagulat sa akin. What? Ulitin mo nga yung sinabi mo, Lance. You mean, nagsisinungaling sa amin ang kapatid ko? At nagsisinungaling rin siya sa iyo at the same time? Bulalas kong tanong. Matapos kong sabihin iyon, ay bumaling siya sa akin at hinawakan ako sa braso bago muling nagsalita. Wala kaming relasyon ni Rhea. Yun ang totoo. Malinaw sa kanya na palagi kong sinasabi na ikaw ang gusto ko, na ikaw ang mahal ko at hindi siya. Yung madalas na pagpunta niya rito. Oo, totoo yun. Pero hindi kami kailanman nagtabi sa pagtulog at walang anumang nangyari sa amin. Hinahayaan ko na lang siya na magstay dito bilang pagtanggap sa kanya dahil bahagi siya ng pamilya mo. Pero sa maniwala ka o hindi, walang anumang namamagitan sa aming dalawa. I swear. Mahabang pagpapaliwanag ni Lance sa halos basag na tinig. Sa narinig kong iyon ay natigilan ako
at inalis ang pagkakahawak niya sa aking braso. Bigla ay nakadama ako ng labis na kalituhan at pagkabalisa. Samot-sari ang pumasok sa isip ko that time. Hindi ko rin maipaliwanag ang aking nararamdaman. Basta't ang alam ko lang ay bigla ay parang may kung anong nabuhay sa kaibuturan ng aking pagkatao. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagtulak sa akin, pero sa isang iglap ay hindi na ako tumutol pa nang sinubukan niyang hagkan ako sa labi. Isang halik ng pangungulila. Ramdam ko ang bigla niyang paghigpit ng yakap sa akin. Parang matagal niya na rin itong hinihintay. Otomatikong napayakap ako sa kanya habang magkasabay kaming umaatras papasok ng silid. Walang anumang salita at sa isang iglap, tuluyan na ngang naganap ang hindi dapat mangyari. Matapos ang naganap sa amin ni Lance, tahimik kong dinampot ang mga damit ko. Wala akong sinabi. Hindi ko siya tinignan. Basta na lang akong nagmadaling lumabas ng kondo. Kahit pahinabol niya ako at paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ko. Pero simula noon, araw-araw na siyang tumatawag. Hindi siya tumigil. Hanggang sa isang araw, napagod na rin akong lumaban. Sa huli, bumigay na rin ako. Doon ay tuluyan nang nabuo ang relasyon namin ni Lance. Totoo, pero lihim. Walang kahit na sinong nakakaalam at lalong hindi si Rhea. Hanggang isang umaga, habang naliligo ako, tumunog ang cellphone ko at si Lance pala ang tumatawag. Ngunit nakita pala iyon ni Rhea, pero hindi niya sinagot. Sa halip, nagkaroon siya ng matinding pagdududa sa kauna-unahang pagkakataon. Kaya naman nang matapos akong maligo at makalabas ng banyo, ay tinanong niya ako kung saan pupunta. Ngunit pasimple kong sinabi na mamamasyal lang sandali sa mall, matapos ay uuwi na. Ang hindi niya alam ay meron kaming usapan ni Lance na pupunta ako sa kondo nito ng araw na yon. Mabuti na nga lang at hindi nagpresenta si Rhea na sumama dahil kung nagkataon ay wala akong magagawa kundi ang mag-mall, kahit hindi naman talaga iyon ang aking orihinal na plano. Ngunit ang hindi ko alam ay mas tuso pa pala sa akin ang aking kapatid dahil sinundan niya ako matapos kong makaalis sa bahay ng araw na yon. Dahil meron na siyang sariling susi ng kondo ni Lance, ay nagawa niyang buksan ang pintuan nito at doon naabutan niya kami sa akto ni Lance. At gaya ng inaasahan, galit na galit akong sinugod ni Rhea at sinumbatan at pinagsabihan ng mga masasakit na salita. Sinabi niya sa akin na isa raw akong mga agaw, ahas, makasarili at sakim. Ngunit ang lahat ng salitang iyon ay hindi ko kinontra. Sa halip, si Lance ang nagpaliwanag ng lahat sa kanya. Sinabi ni Lance na malinaw sa kanilang dalawa na wala silang relasyon at noon pa ay alam na ni Rhea na ako talaga ang mahal ni Lance kahit noong mga bata pa kami. Halos walang paglagyan ng galit ang aking kapatid at nag-iwan ng mga sumpa at mga salita na halos hindi ko nais marinig mula sa aking kapatid. Matapos niyang magsalita ng hindi magaganda laban sa amin ni Lance, ay padabog siyang umalis ng kondo habang umiiyak. Dahil doon, nakadama ako ng pagkakonsensya at labis na awa kay Rhea. Kaya naman, sinubukan kong iwasan at makipaghiwalay noon kay Lance. Ngunit, ng mga panahon na yon, habang unti-unti kong ginagawa iyon, ay saka naman nakipag-usap sa akin ang aking kapatid at humingi ng tawad sa lahat ng kanyang mga nasabi. Niya ay matagal na raw niyang alam at ramdam na ako talaga ang tunay na mahal ni Lance. Kinumpirma niya rin na walang anumang nangyari sa kanilang dalawa noong mga panahon na doon siya nagsistay ng matagal. Inamin rin niya
na tanging inggit lang niya sa akin ang nangibabaw sa kanya ng mga panahon na yon. Sinabi rin niya na kaya siya nagsistay noon madalas sa kondo ni Lance ay upang i-feed yung imagination niya na solong-solo niya ito kahit sa ilusyon lamang, upang punan yung pangarap niya na alam niyang imposible na maisakatuparan pa. Nang ipagtapat sa akin ni Rhea iyon, ay mas lalo akong naawa sa kanya. Nagpasalamat rin siya sa akin at sinabi na simulat sa pulpa ng pagkabata namin ay ako na ang palaging nagpapaubaya sa kanya sa lahat ng bagay. Kaya ngayon daw ay hindi masama na siya naman ang magpapaubaya para sa akin. Dahil doon, sa halip na maghiwalay, ay itinuloy na lang namin ni Lance ang naudlot naming relasyon. Doon ko naramdaman ang pagtitiis sa puso ni Rhea. Napilitin na lang na makontento kahit sa imahinasyon na lamang at paniwalain ng sarili na legal ang relasyon nila ng ultimate childhood crush niya na si Lance. Sa huli ay nagkapatawaran kami at muling naging maayos ang lahat sa amin. Nalaman na rin iyon ng aming mga magulang dahil hindi na namin maitago pa ang lahat. Matapos ang 2 taon ay kinasal na kami ni Lance at si Rhea ang ginawa kong maid of honor. Kitang-kita ko naman sa kanyang mga ngiti ang tunay na kasiyahan para sa aming dalawa ni Lance na dati niyang labis na minahal. Sa ngayon po, Misuna ko, ay masaya pa rin kaming magkapatid sa piling ng mga asawa namin. Napangasawa ni Rhea ang pinsan ni Lance na si Aaron na naging best man noong kinasal kami. Samantala, nanatili na lamang ang aking asawa dito sa Pilipinas at nagbukas ng mga negosyong may kinalaman sa trabaho niya sa London. Hanggang dito na lamang po ang liham kong ito. Sana po ay nagustuhan ninyo at nakapulutan ng aral. Lubos at taus-pusong nagmamahal, Isa, mula sa Muntinlupa. Sana po ay nagustuhan ninyo ang ating kwento ngayong araw. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, Miss Sunako. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod na kwento.